Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Medyo nabother ako dito sa 7 of Swords. Tapos ang ganda pa nung dulo, 6 of Pentacles. Ano kaya tong 7 of Swords? So, hindi naman to may kinalaman sa betrayal of trust, deception, dishonesty, stealing, walang ganoon. Dahil nandito yung Emperor. More like, itong apat, nagmukha siyang leadership. Okay? Yung 7 of Swords natin, magmumukha na siyang cleverness, intelligence. Kung baga itong 9 of Cups, sabihin natin ang wish ay ma-promote. Kasi may Emperor dito. Siya yung card ng organization, leadership, structure, stability. So, yun yung wish dito. Na magkaroon ng sense of authority, power. Kung baga, ang wish ng iba sa inyo ay makuha yun. Ngayon, makukuha yun sa tulong ng intelligence, cleverness. So, kung gusto niya makuha tong Emperor, kailangan niya maging clever, intelligent. Okay? Kaya lang medyo may pagka-negative pa rin to. Ito yung card ng cunning, ay udyutuso, scheming. Pero overall, card din naman to ng pagiging creative, inventive. But anyways, itong mahalaga 6 of Pentacles. Ito ay card ng career opportunities. Kaya nga sabi ko kanina, pwede rin naman to ang promotion. Ito yung wish kasi ng iba sa inyo. Whether mangyayari na talaga to sa period na to or mag-wish pa lang kasi nasa una. Nasa unang position yung 9 of Cups. So more like mag-initiate pa lang or magsisimula pa lang. So yun, whether winish na to at manifest na sa period na to or mag-wish pa lang ng tungkol dito. So again, yung outcome natin 6 of Pentacles. So yan yung career opportunities, blessing, fair treatment, pero again kung blessing siya, small blessing. May possibility ng pay rise or sabihin natin malabo, hindi naman empleyado yung iba sa inyo. So paano yun? So, kung di empleyado at arawan ng kita, kung gagalingan niya sa trabaho niya, di masasatisfy yung boss niya. So, baka dagdagan yung bigay sa kanya na pera, may tip, baga.
So, baka makareceive ng tip ang iba sa inyo kung gagalingan nila sa trabaho nila or kung masasiyahan yung customer o yung magiging boss nila kung arawan nga sa kanilang talent, skills, intelligence or creativity or invention. Yan nga, may dagdag parang bonus sa arawan nakita. So, yun. Promotion, pay rise, or baka matuwa yung boss at may ibigay na gamit, pagkain, bukod sa bayad. Kasi pwede rin tong charity, generosity, sharing, or may ma-obtain yung iba sa inyong something mula dun sa boss. Or kung di man ganun, baka papuri na to. May recognition na maaaring mangyari sa iba sa inyo sa period na to. Or kung di man tumama sa inyo to, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo. Ganun lang yun. Na may trabaho din. Kasi may iba na walang trabaho. Dahil sa edad na siguro. Ngayon, since career reading yon, dito na tayo sa ibang senaryo. Nga pala dito sa first part, prediction, may pangalawang part pa So, kung marinig nyo dito sa first part na nagbabaybay na ako, joke lang yon kasi may second part pa. Pinag-iwalay ko kasi yung first at second part dahil masakit sa lalamunan kung tuloy-tuloy ang daldal ko. Kaya yun naisip ko pag-iwalayin para may pahinga mode. Anyways, magsimula na tayo. May cut tayo saka key. Ano to? Cut key. Maraming pwedeng case. Sabihin natin may iba sa inyo na gustong kumawala sa any form ng limitation, control, obstacle, o pag-overcome ng challenge. Ayan. Parang makukuha ng iba sa inyo yung freedom ba? Sabihin natin contract sa isa na rin yan. Or pag-revise ng contract. Ngayon, ibang case. Ano to, resignation yung iba gusto freelancer, entrepreneur. So, baka maisipan ng iba na magsolo, yung mga empleyado. Pwede rin. Sa part na to, baka maisipan nila mag-resign at magsolo. Ngayon, ibang case ay mukhang makakaligtas ang iba sa inyo mula sa nagbabadyang misfortune. Thankfully. Ibang case din ay halimbawa, may iba sa inyo na gusto pa ng reconciliation regardless kung ano man yan yung pinagawa yan, whether karelasyon to, friendship, kapamilya, kadugo, etc. Pwede pa dito. Reconciliation, restoration of friendship. Ngayon, ibang case, may clarity rin na maaring mangyari. Clarity, discovery ng something. Clarity, discovery.
ng something mysterious. Ewan ko, basta parang may masosolve na case yung iba sa inyo or problem. Anyways, simula na tayo ng ibang senaryo. So, sa case na to, may ribbon tayo. Ribbon plus spider. Well, yung kaninang sinabi ko na promotion, recognition, mukhang tatama yun sa babae or lalaki kung introvert. Parang magkarugtong to doon sa kanina. Yun sa may tarot. Ay, may Six of Pentacles sa tarot yan. Parang dun siya tatama. Yung celebration natin dito. Sa lalaki na introvert or babae. Literal na babae or lalaki kung introvert. So, dito mukhang may magse-celebrate Yun lang naman naisip ko. Kaya magse-celebrate. May mapopromote or ma-recognize sa trabaho. Or baka matindang ang iba sa inyo ng celebration sa period na to. May okasyon silang pupuntahan or festivities. Or may wish silang maaring mangyari sa period na to. More like babae nga yung tinutukoy ko rito or lalaki kung introvert. Ngayon, dito na tayo sa ending part. Babasahin ko na lang to. Dali naman lang tong ito. Ano ba yan? Madali lang naman din itong intindihin dahil basic English lang to. So, general advice na to sa period na to. So, sabi, when our friends encounter suffering, we can help them if we're near. Some may need a word of comfort, others just a listening ear. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now. Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ng gender. Di ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, dito wala ba tayong specific energy kung kanino to, kung masculine o feminine. So, meron ditong chasing, pursuit, toxicity, resilience, so only you, devoted, attached, grave, elusive, dishonesty, deception, trickery. Well, kung pagbabasehan natin yung mga picture, nagmukhang may someone na tumatakbo pabalik mula sa toxic person dahil yun lang daw ang gusto niya. Kahit na toxic siya. So, paano naging toxic? Ayan. Elusive, dishonest, deceptive,
trickster or trickery. Elusive, dishonesty, deception, trickery. Yan yung toxicity na meron dun sa hinahabol ng iba sa inyo na gusto nila. So, whether break na sila or sila pa rin, pero toxic yung person nga. Ngayon, di makawala yung iba sa inyo. Dahil obsessed pa rin, kahit na toxic yung tao. Ngayon, dagdagan natin. Kasi dito, parang ayaw nila magmahal ng iba. Ito talaga gusto nila, yung toxic person. Nahabol-habol pa rin nila dito. Kahit nandito, nakalagay rin toxicity. Ano yan? Confessions, unveiling, coming clean. Messages, apology, forgiveness, return, sorry. Distance, separation, space, blockage. Kung babasihan natin yung arrangement, may someone na magko-confess. Okay, sasabihin niya lahat na nangyari, buong katotohanan. Ngayon, magsusorry rin yung tao dito. So, more like itong taong kinukwento ko na elusive, dishonest, deceptive, trickster. Yung taong yan, yung magbabalik at magsusorry at magko-confess. Okay? Ngayon, since ito yung outcome, useless tong mga to. Teka lang. Nung una, tumatakbo pabalik sa toxic person pero distance yung dulo. Well, sa case na to, ang dating kasi sa akin, magbabalik yung tao, di ba? Yung person ng iba sa inyo, mag-apologize, pero sasabihin din niya sa bandang huli na hindi na sila magkakabalikan. May case kasing ganun. Bumalik para mag-confess. Siguro, ang dating kailang nagbalik para ibigay yung closure dun sa iba sa inyo. Pero kasi wala ditong reconciliation at separation nga yung dulo, space, blockage. Siguro dahil nakahanap na siya ng iba or nagkaanak na siya sa iba. Or ewan ko, parang ayaw na niya Kasi yun nga ang dulo, distance, separation, space, blockage. Nagmukhang lang siya, confession ng lahat-lahat ng nangyari, hingi ng patawad, pero wala nang way para magkabalikan dahil siguro nga may iba na siya or may anak na or pakasal na siya sa iba. More like closure to. May sasabi ng all about closure ng nangyari, lalo na kung may ghosting na nangyari or bigla na lang lumayas yung partner sa di malamang dahilan, yung pala nagkaroon ng iba or di na lang nagpakita, naglaho na lang parang bula, sabagay ghosting na nga rin yun, or naging invisible or tumakbo na lang, bigla na lang tumakbo, hindi na nagpakita. Pwede rin kasing case to nung iba sa inyo na nung nabuntis tinakbuhan. But anyways, ganyan yung tinopik dito.
Dagdagan natin para magkaroon pa tayo ng ibang detalye kung saan tutungo tong kwento. Dalawa ba to? Bluff, pretending, mask, exaggeration, hopeless sinking, despair, falling apart, heart fog, mixed signals, blocked emotions, messed up. Well, base dito sa tatlong cards, ito siguro yung energy ng iba sa inyo. So, ang dating after ng confession, ito yung mararamdaman ng iba sa inyo. Na para bang feeling nila, pinaasa sila sa wala, lahat ng investment effort na sayang. Dun sa, dito yun na parang feeling betrayed or binola or nilinlang, feeling nila nalinlang sila. Eto, hopeless sila dito, sinking, despair, falling apart. Ayan na yung feeling nila na niloko nga sila, kaya yan masakit, di ba? So ito yung emotion nila, messed up. Siguro ito na yung ending natin. Kasi nagbalik pa siya tapos wala palang reconciliation. Inamin lang niya yung nangyaring yung mga nangyari sa past na ginawa niya nung person ng iba sa inyo. So, nagbigay lang siya ng closure para malaman ng iba sa inyo kung bakit nangyari ang mga nangyari, or kung bakit bigla siyang nawala, or bakit siya nakipag-break all of a sudden. So again, hindi ko masabi rin kung bakit ayaw na niya makipagbalikan. Pero at least nagpaka-honest siya dito, sinabi niya lahat ng nangyari. Yun nga lang, ayaw na niya yun yung sad part dito. Ayaw na niya makipagbalikan. Kaya ito, feeling hopeless yung iba sa inyo. At ito yung feelings messed up. At feeling nga niloko yung iba sa inyo. Anyways, lagay ba tayo advice? Anong advice sa ganitong sitwasyon? So, kung ganito man yung maramdaman nga ng iba sa inyo na feeling hopeless, asan yung isa? Asan yung isa? Teka lang. Eto. Kung ito man yung maramdaman ng iba sa inyo, hopelessness, sinking, despair, falling apart, makakatulong sa iba sa inyo na ma-overcome ang ganitong klaseng challenge sa pamamagitan ng
pag-surround ng sarili ng mga taong mahal nyo sa buhay para magkaroon ng support system or humingi ng advice mula sa taong matured o puno ng wisdom o matanda na. And ganyan ang dating dito. Na para bang hindi kailangan ng iba sa inyong harapin ang problema mag-isa. Kaya ina-advise ang counseling o socialization. Wag magkulong sa bahay. Kasi lalong magiging sad. Ayan dating. Anyways, ito na. Sa ending part na tayo. Ito yung possible partner ng Scorpio sa reading na to. Isa sa Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius. Specifically Taurus kasi maulit Taurus. Ngayon, kung di man para sa inyo tong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo kakilala o idol. Ito ang possible sa zodiac sa inyo. Cancer, Sagittarius, o Cancer ulit. Cancer. Specifically Cancer. Kasi dalawa nga. Ngayon, maglalagay din tayo ng isa pang clue. Same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo tong clue, di baka tumama dun sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may someone na matangkad. Okay? Or maaaring yung person nyo ang mas matangkad sa inyo or kayo yung mas matangkad sa person nyo. Pero kung gagawin natin tong measurement, sabihin natin may someone na nasa 5'4" to 5'8" kung Pilipinas. Average pala yan. Kung tall, mga 5'9" pala. 5'9" pataas kung nasa Pilipinas. May someone na ganyan ng height. Ngayon kung nasa abroad, kasi matatangkad yung mga tao sa abroad. So, hanapin nyo na lang sa internet. Ano yung average height. So, kung makita nyo na yung average height, edi itaas nyo dun yung height. Yung measurement ng height para malaman nyo na matangkad talaga kasi lampas sa average height. So, kung nasa abroad yung iba sa inyo, hanapin nyo na lang sa internet yung height ng mga tao, average height, at increase nyo na lang para masabi nyong tall. Black clothing, so may someone na mahilig sa black na damit or baka uniform to. Ito hindi mga totohanan, although posible naman, kaya lang 1 in a million yung chance ng case na to. Green at blue eyes, parang pusa. So since di siya realistic, di gawin na lang nating may someone na iba kulay ng mata, hindi brown. Okay? So, pwedeng foreigner. Ulitin ko. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. O sa kakilala nyo. Or baka contact lens to kung iba kulay ng mata. Australian. Kaya pala iba kulay ng mata. So, may someone na Australian. Or nasa Australia. Or kung di man ganun, ay nasa abroad. May someone na nasa abroad. Or kung di pa rin ganon, na nasa abroad, mga foreigner. Or kung di pa rin foreigner, di long distance na lang to. Papasok to sa long distance relationship. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.